We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga balita, katututukan, subong sa 1 Western Visayas. 251 million pesos nga balor sang gintugang nga halit sang El Nino sa Western Visayas na record. Temperatura nga nabatyagan, posible pa magtaas suno sa pag-asa. Bangkay ni Johnny Claire Kahilig nga ginpatay sang iya live-in partner sa Binangunan, Rizal, gindala na pauli sa Murcia. Limasan na sunog nga mga boarding house sa San Nicolas, La Paz wala sang business permit suno sa Iloilo City BPLO. Mga negosyo nga wala sang permit, ginpaandaman sang alkalde. 100 pesos nga dugang sa daily minimum wage sa pungsod. Aprobado na sa Senado. Ginaduso nga saka sa sweldo. Bastante na bala? Maayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kagula sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprensibo nga mga balita. Sa kabisay na katungdan, ako naman sa Iren Triatos live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, halit sang El Nino sa Western Visayas naglambot na sa 251 million pesos ang balor. Task Force El Nino naga-coordinate na sa mga probinsya nga labing apektado sang tuman nga init. Temperatura mga puso nga nabatyagan, posible pa nga magtaas sa bulan sang Marso suno sa pag-asa. Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilantang Sasa. Tatlo na kabulan nga na-eksperyensyahan sang pila ka kaprobinsyahanan sa Western Visayas ang dry spell. Buot silingon sini, ang rehiyon ang nakaagom sang way below normal rainfall amount, rason nga ginaaksyonan na sang gobyerno ang sitwasyon. Base sa datos nga ginsumeter sang Department of Agriculture sa Office of Civil Defense 6,675 ka mga mangunguma kang manug pangisda ang apektado bangod sang mainit nga tiyempo. Naglabot naman sa kapin 250 million pesos ang nadula sa produksyon sa mga mangunguma. Labing apektado ang mga probinsya sang Iloilo, Antique kag Negros Occidental. So for the province of Iloilo, it has already experienced a significant damage, worth 135 million pesos in losses across 9 towns, affecting 3,458 rice farmers. In Antique, the losses amount to 102 million pesos in 14 towns, impacting 2,845 rice and corn farmers. In Negros Occidental, there's already a reported damages of 12 million pesos across the 7 cities and towns, affecting 372 rice farmers. Bangod sa halit sang tuman nga init, mahimo suno sa OCD6 nga mapaidalom ang isa ka LGU sa state of calamity. Apang ini ang mag-aagi pa sa proseso. We have parameters for that. They can declare state of calamity when the trigger point has already been reached. So a certain percentage of their population must experience that condition before they can declare state of calamity. Magapatawag sang emergency meeting ang Task Force El Nino sa masunod nga semana agud ma-assess ang epekto. Pinaagi sini mabuligan ang mga apektado nga mga mangunguma. Lakip diri ang paghatag sang emergency relief and assistance sa agriculture sector. Magapatigayon man sang community education agud matudloan ang pumuluyo sang insakto nga water management. Subong adlaw na record sang pag-asa ang 36 degrees Celsius maximum heat index sa Iloilo City. Posible pa nga magtaas sa bulan sang Marso ang temperatura.
Apisar nga na eksperyensyahan ang magalumon nga kahawaan apang pag-abot sa hapon mabatyagan sa gihapon ng mainit nga panahon. Suno sa pag-asa lauman nga ipaidalom sa dry spell condition ang rehiyon sa masunod nga bulan. By the end of March 2024 kin-expect nato ng aton nga condition diri sa Western Visayas is mapaidalom kita sa may dry spell condition. Kasi din ang province kang Antique, Capiz, Iloilo and Guimaras will be under the dry spell condition and Negros Occidental will be under the drought nga condition. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mapusa bangkay naman ni Johnny Claire Kahilig nga ginpatay sa iyang 11 partners sa Binangonan Rizal gindala na pauli sa Banwa sa Murcia. Nakatuto kay Lynn Pedreso. Anong kaadlaw pagkatapos nga nasapwan nga wala na sang kabuhi sa kilid sang dalan sa Binangonan Rizal. Tigayon na nga nakapauli ang bangkay ni Johnny Claire Kahilig diri sa Barangay Minuyan sa Banwa sa Murcia sa Negros Occidental. Apisar nga nakapauli na ini sa iya lugar, hindi sa gihapon mabaton sa pamilya nga patay na ang ginakabig breadwinner sa mga ini. Diri sa simbahan malapit sa balay sang pamilya Kahilig ginhaya si Johnny Claire. Magluwas sa sakit kag kasubo nga nabatsyagan. Pagpanghangkat karon sa pamilya ang pagpaeskwela sa mga manghud sang biktima. Kaling kasakit ng pagbalik edi, way na sa kabuhi. Biglaw dakuin ng adaan nga nabulig sa anak ko na sa amon. Pero siya lang ginagapikuran nga makakalid sa mga hodya to. Pati ang mga tiya sini, tuman ang nabatsyagan nga sakit sa nangin kahimtangan sang ila pinalangga nga hinablos sa kamot sa kanay live-in partner nga si Roserel Lanon o kun RJ nga nag-ako sa pagpatay sa kahagugma. Ang amay nga dapat na protekta siya sa mamang nagkuha ng utas ang kabuhi at tungod lang sa silos na hindi mo na bagay. Di pa na iya bagay, tani nga amo lang na ang mapriso lang siya nga amo lang na kay kabuhi man bala ang ginkuha iya. Hindi man kuno masarangan sa pamilya nga patawaron pa ang sospek. Hindi gid kuya. Ang Ginoo lang na yung makapatawad guro sa iya. Ako ya, hindi kuya. Nagpalabot na sang bulig ang Murcia LGU sa pamilya ni Johnny Claire. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso nangin madanlogman apang tigayon gin nga nadakpa ng isa ka high-value individual nga ginkilala kay alias Romeo kag street-level individual nga si alias Emmanuel. Sa barangay Maliao Pavia kahapon, magpakaduha ang duha. Nakuha sa ila ang 85 grams ng suspected shabu nga nagabalor sang 578,000 pesos. Nakuhaan pagid sang caliber .380 nga pusil kag mga bala si alias Emmanuel. Suno sa Pavia MPS, nagahalin pa sa Manila ang ila supply kag ginapadala lang sa Roro. Residente sang Lanit Haro ang duha. Ang ila sini area of operation dirigit mismo sa aton nga banwa kag sa mga kalapit nga kabanwahanan actually. Nagapakilala tag-iya sang isa sa mga right of way sa Barangay Divina Gracia, La Paz nga una na ginpasiradhan nagpaathag. Office of the Building Official pangayuan sang titulo ang duha ka mga tag-iya agud mahibaluan kung kutob diin ang ila right of way. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Divina Gracia, La Paz, Iloilo City. Kim. Jared, handa ang isa sa mga pamilya nga nagpasarado sang dalan diri sa Barangay Divina Gracia, La Paz, Iloilo City nga magproseso sang papeles matapos naibaluan nga wala sila sang building permit santo sa records sang Office of the Building Official. Kakugmat kag kahadlok para sa ila seguridad ang rason sang pagpapader sang pamilya Handunero sa alagyan nga sakop sang ila propiedad sa Zone 2 Barangay Divina Gracia, La Paz, Iloilo City. For safety sang mga kabataan ko sa sulod, kag hindi lang sa mga kabataan man di kag mga tigulang diri sa sulod idamo lusutan. In case nga magkalatabo sa amon, basi diri mag-agi ang pareho sinabi kung may mga drug raid tapos madalagan diri. Nakahangawa kami sa mga tao diri sa sulod. Ginako nila nga ginpapadiran sini ang right of way sang nagligad pa nga semana. Antes pa ginpadiran sang isang pagit katagiya ang footwalk sang Sabado nga nagresulta sa pagka-trap sang 24 ka mga pamilya sa among lugar bangod wala na sang maagyan.
Apang suno sa office of the building official, magluwas nga wala sang fencing permit, wala man sang building permit si Handunero kagang isa pagid nga nagka-claim nga tagiya sa mga duta nga ginagamit nga mga alagyan. Kung makaproseso sila kung tani sa building permit, mahibaloan kung kutob diin ang ilang right of way pinaagi sa titulo. Wala pa gani mabalaan kung insyakto kag kung ilagin man property kay kung may permit sila tani application diri sa aton mabalaan namon. Kay may mga ginasubmit nga mga tetolo. Ma-check ta who is the rightful owner. Kag mabalaan taman kung asa diin ang mga property boundaries. Handa ang pamilya Handunero nga magproseso sa permit sa office of the building official. Gusto ko man kay para at least may kami sa sa office gidya nila nga para matagaan kami sa permit. Gintinguan sang news team nga makuha ang bahin sa isa pagid ka pamilya nga nagpasirado naman sang ilang right of way sang Sabado. Apang nagpaiway ang mga ini nga maghatag sang statement. 2 ka adlaw matapos ginpabakbak sang obo ang mga pader, ang pila ka mga residente nga naapektuhan sini halos hindi sa gihapon mapahamtang. Grabe gidya ang trauma ko. Siyempre nakulbaan ko nga ang mother ko bedridden. Para gyapon sa mind mo nga kung madumduman mo sa amo tong nga time, taw ay gidya Grabe gidya Padayon ang hingyo sa mga pumunuyo na hindi na kuntani maliwat ang pagpasirado sa daandan niyang footwalk sa sulod na sang 30 katuig. Jert, ginpahayag sa Iloilo City CSWDO nga maghiwat sila sa psychosocial session sa mga residente agod makabulig sa ila sa pag-recover sa natabo. Ginatinguan man sa obo nga maghiwat sa survey sa lugar sa bulig sa City Assessor's Office agod matulid kung kutob diin ang propiedad sa mga nagpasarado. Jert? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Mga puso, 2 kabalay na sunog sa separado ng insidente sa probinsya ng Iloilo samtang pulo kabalay ginlamon sa kalayo sa syudad ng Victorias Negros Occidental. Nakatutok Thesor Dales. Makita sa sining video nga kuha sang isa ka netizen ang pagdabadaba sang kalayo nga madasing naglamon sa mga pamalay sa Barangay 5 sa Victoria City. Siyam tanan ka mga pamalay ang totally gutted, kag-isa ang partially damaged sa sunog. Pagabot kamon sa fire scene, tako naging siyang kalayo. It's because nga kusog ang hangin, tapos ang mga balay is made of light material sanan. Suno sa BFP mismo ang mga residente ang nagpahayag na sa vulcanizing shop naghalin ang kalayo. Sunod sa amon nga mga physical evidence nga nakolekta sa fire scene sa balay niya sa ni Rinaldo Dimigaya, malin na man da sa iya nga balay sa Guaya da nga vulcanizing shop. So sa sunod man sa mga witness na managalin ang kalayo. Masobra 700,000 nga valor sang danyos ang gintugas sang sunog. Gintupok sang kalayong balay ni Barangay Kagawad Vincent Pereira sa Barangay Dangulaan na Nilaw kagabi. Nalabot man ang van sang pamilya nga nakapark sa lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa Nilaw BFP, nagagwa nga may nabilin nga mga baga matapos nga magluto kag nabayaan nga wala sang tawo ang balay. Masobra 70,000 pesos ang danyo sang sunog. Sa uling siya kay maging-imos sa kolina sa baga nga ginsaylo sa kaldiro. Pero may ara nga part nga wala ya siguro masipot. Sa Barangay Generosa, Siculon, sa manumasang gimbal, partially damaged naman ang balay ni Cecil Gelvizon. Sa inisyal nga investigasyon sa Gimbal BFP, posible nga nagumpisa ang kalayo sa LPG tank na nagsungaw. Nagapadayon pang investigasyon sa sunog nga nagbilin sang kapin 30,000 pesos nga danyos. Thes or Dallas, 1 Western Visayas. Mga puso, na-enjoy naman sa mas sobra 140 ka mga local at foreign swimmers ang katahom sa open waters sa Sipalay City sa Negros Occidental sa ginhiwat yung first leg sa International Open Water Swim Circuit. Nagtipo na mabisita kag tumalanaw sa Campo Manis Bay sa bahin sa Barangay Maricalom kung sa diin nasaksihan ang abilidad sa mga nagpasakop sa patag sang paglangoy. Tinutuyo sa aktibidad niya ginorganisa sa Department of Tourism kag LGU kaupod ang Zamboanga Open Water Swimming Club Incorporated sa mga turista ang Sipalay City bilang isa sa mga tourist destinations sa rehiyon. Luyag man, ipakita ang importansya sa marine and environmental conservation.
we want to increase our tourist arrivals, and of course to have this promote awareness of human nature connection. I want them to enjoy the place. I want them to know the people, the very warm and loving people of Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, 5 sa nasunog ng mga boarding house sa San Nicolas, La Paz, wala sang business permit sunod sa Business Permits and Licensing Office. Iloilo City Mayor Jerry Treñas ginpaandaman nga pasiraduhan ang mga negosyo nga wala sang business permits. Si Kim Salinas nakatuto. Duha ka kabuhi ang nautas na nagluntad nga sunog sa barangay San Nicolas, La Paz, Iloilo City sang Domingo. Bangod sini, ginusisa kung nagasunod gid man sa mga pagsulundan ang mga tagiya sa boarding houses. Diri, kag natukiban nga ang 5 sa totally gutted ang wala sa mga business permit. Santo sa records sang Iloilo City Business Permits and Licensing Office, duwa diri ang wala gid makaagi kuha sa business permit. Kun sariin, lakip diri ang boarding house nga ginhalinan sang sunog. Ang isa ang nakakuha apang 2004 pa, kag ang duwa diri ang nakakuha sang 2023 apang wala maka-renew. Ang ato na gina-issue nga permit expires every end of the year mo. Dapat ma-renew ka until 20 para nga wala ka sang surcharge ka penalty. Sunod sa BPLO, antes makakuha sang business permit, nagapatigayon na isang inspeksyon ang pila ka opisina nga ginalakipan sang BFP, OBO, CHO, Treasurer's Office, Boarding House Commission kag City Tourism. So kung hindi na pag-approve because of deficiency sa mga compliance sang existing ordinance, hindi na ma-proceed. Sunod sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City, nakakuha sang Fire Safety Inspection Certificate ang boarding house kung saan nagadayon ang mga napatay. Base sa ila inspeksyon, may fire exit ang first kag second floors, apang may posibilidad nga hindi pa rental rooms ang sa ikatlo nga panalgan kung saan nagatiner ang mga napatay. Pwedeng ang isang area is used for some other purpose like storage or common area. That's why nga wala sang appropriate nga exits nga ginabutang. Bangod sa natabo, ginbaduan na ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang LEEO, Ledipo kag Boarding House Commission nga magpatigayon sa inspeksyon kag pagadagdagan sang closure order ang mga mapamatud-an nga wala sang business permits. Pasirat sila and hopefully hindi na sila ka-negosyo diri. Revocation of permit and I will give instruction nga hindi na sila pagatagan. Gintinguan sa news team mga makuha ang bahin sa Boarding House Commission sa padayon nga operasyon sang nagkalasunog ang mga boarding house apang wala sang naghatag sang pahayag nagikan sa talatapan sini. Padayon nga ginalantaw gintunaan sang sunog amo ang depektibo nga electrical wiring. Upod kay Romel Forquilla, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Papuso 100 pesos naman yung dugang sa daily minimum wage sa mga mamumugon sa pungsod aprobado na sa Senado. Apang pila ka mga mamumugon nagpahayag nga kulang sa gihapon ang 100 pesos nga dugang sa sweldo sa kamahal sang mga balaklo. Nakatutok, John Sal. Naaprobahan na sa third and final reading sa Senado ang 100 pesos daily wage hike bill nga nagatuyo ang madugangan na kada adlaw nga sweldo sang minimum wage earners. Sa tuyon nga manginlayin na ang hagna, lakip sa mga matagan sang saka sa sweldo mga empleyado sa private sector. Agriculture man o non-agriculture, maluwas na lang sa mga establishmento nga may manubo sa pulo ka mga empleyado. May kapital nga 3 million pesos panubo kag mga establishmento nga registered sa idalom sang Republic Act 9178 o kon mga barangay micro business enterprises o kon BMBEs. Apang hindi pa inigilayon nga mapatuman suno sa DOLE 6. And Congress is composed of Senate and House of Representatives. So while it is already approved by the Senate, it's not yet a law because before it can become a law, dapat may concurrence yung
meron yung dalawa, ang House of Representatives. Sino kay Ruchi, sa kaempleyado, sa kasubong niya nga pamilyado. Dako na nga bulig kung matigayon ang saka sa sweldo. Dako na sa nga bulig, kay syempre, ang inflation rate subong sa Pilipinas, tama, nagid ka taas, bala. Sa karon niyara sa 480 pesos ang daily minimum wage sa mga establishmento sa non-agriculture sector nga may masobra sa napulo ka mga trabahador diri sa Western Visayas. 450 pesos naman sa mga negosyo nga may napulo kung manubo pa nga numero sa mga empleyado. Samtang sa agriculture sector, yara sa 440 pesos. Apang, diin gid man bala makalabot ang 100 pesos mo. Subong mga kapuso, aton hibaluon kung ano ang malabutan sa 100 pesos. Aton i-challenge subong si Nanay Luisa kung ano ang mabakal niya sa 100 pesos. Nanay Luisa, game ka na? Sige, game. O, 5 ka nagbate, 5. 20, 25. 60 ang presyo sang nabakal sini nga utanon, kag 20 pesos naman ang dilata. Ang 20 pesos nga nabilin sini, savings na lang kuno sini. Suno kay Nanay Luisa, sa tuod lang kulang sa gihapon ang 100 pesos nga dugang sa sweldo. Kataasan pagid. Para nga ang handa nga sweldo, makaigo gid sa baraklon. Apang sa bahay naman sa mga negosyante, kaangay kay Manang Mary Ann nga apektado man sang tuman kahina nga kita. Medyo mabulabugat ang 100 pesos. Part pa namon tuod, nga follow lang namon, pero bugat man sa amon nga iano bala, ihatag na kay ang amon sales subong is naglain na. Nagdubo siya bala tungod mo sa mga ano ni bala sa nagmahal ang tanang baraklon. Apang kaangay sang iban nga mga negosyante, apisar nga mabudlay kung manginlayin na ang nasambit nga hagna, kinahanglan gid ini ngay patuman. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. O mananong na lang taan ay basurahan sentro karon sang food security program sang Barangay 1 sa Bacolod City, Bangod. Sa inisyatibo nga pagtanom sa mga ulutanon para sa mga pigado nga pamilya. Yaring balita nga itong gintutuka. Sino maghunahuna ang anay talampukan sa basura sa kilid baybay sang Barangay 1 Sadto? Isa na sa mga most outstanding barangay food security programs, hindi lang sa Bacolod City kundi sa bugos pa nga pungsod. Ini ang gulayan sa Barangay 1. Sang 2018, ginumpisahan ang programa sa tinutuyo nga masolusyonan ang gutom kag malnutrisyon sa illegal settler families sa barangay. Subong ang gulayan ang nagaserbi na source sang libre nga ulutanon kag kararuton. Nang dako gidya kisang pag-COVID nga daan nag-harvest ako di mo dako gidya nga bulig sa mo ng gulayan ni sang Barangay 1. Mas laga pagayo man sila, hospital man. Tawo man may kandado man ang pertamo tigat tawag mas la sa ako nga mga sila. Halin sa atumbal, pechay, talong, lettuce, okra, balonggay, kalabasa, kalubay, patola, sibuyas dahon, rabanos, mustasa, tanan ini, simbolismo sang pagbago sa Barangay 1. Ang kita sang gulayan ang ginagamit sa mga programa sang Fisher Folk Association sa mga coastal barangay. Pangabay ko sa akon nga mga kaupdanan diri, especially sa aton nga mga Fisher Folks nga mga kaupdanan. Ang every month nagapang cleaning kami di. From weekly, from time to time panom kami ang bako sa ila, ang bako kinahanglan nga magtanom ta. Kay hindi man ni para sa iban. Usually ang makabenefits ni kita man di mismo sa community. Sa bulig sa Department of Agriculture, nakapatukod na sa nursery ka greenhouse ang barangay. Makapila ka beses naman naging kilala sa lokal kag national nga Department of Interior and Local Government ang programa nga nagasulong sa sustainable livelihood kag food security. Ang Fisher Folks ang panagat open man mo sang sa tunga time. So ang makuha nila nga utan nga ginalakot nila sa ilang sa ilang sudaan kumbaga. O na sila gabakal sa utan, o na sila gabakal sa kundi diri na lang sila mismo sa barangay nagapangayo. Panawagan karon sa mga residente ang suporta sa LGU pag-abot sa libre nga patubig, organic supplements kag pati binhi agud mas mapalapad pa ang ila gulayan. Obed Kiril Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, electricity rates ang more power nagnubo sa 36 sentimos kada kilowatt hour. Samtang sukod sang Aklan Electric Cooperative sa ginakonsumo nga kuryente sang ila konsumidor, nagsaka sang masobra piso kada kilowatt hour. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Umpisa sang Domingo, Pebrero 18, tubtub sa Marso 15, mabatsyagan sa mga residential consumer sang More Electric and Power Corporation ang pagbuhin sang balayran sa ilagi na konsumo nga kuryente. Inang nagdubo sang 36 centimos kada kilowatt-hour kung ikumpara sa billing cycle sang Enero. Nagikan sa 10 pesos and 33 centavos per kilowatt-hour nga balayran sang January to February nga billing cycle, iniyang yara na lang subong sa 9 pesos and 97 centavos. Basically, because of the reduction in the coal price sa world market, no, kag WESM tanga trading, no, so we became more efficient, no, in mixing the market prices, no, sa WESM as against our bilateral contracts. Gani ang mga konsumidor nga nagakonsumo sang 100 kilowatts kada bulan, mabuhinan sang 36 pesos ang ila electric bill sini nga Pebrero, samtang 180 pesos naman ang buhin sa nagakonsumo sang 500 kilowatts. Kalipay naman ang dala sini sa mga konsumidor. Suno sa pila ka mga residente, halos na nagsaka na ang presyo. Gani good news ini para sa ila nga sa baylo ibayad sa kuryente, may panggasto pa sila sa pagbakal sa mga kinahanglanon sa ila panimalay. Di simple gamay mo balayran mo. Ma-budget mo ang imong konsa kuryente. Kaya kung wala na, may mayo gid kung may kuan gid siya manubo-nubo pagid siya eh. Di pa kaiban-iban man sa mga balaydan. Kung magnubo-nubo sa kundi may iban man nga balaydan. Sa pagkaon, sa kinanan talo sa pagkaon. Kasi may mga apo man ta. Samtang nagpagawa naman sang advisory ang Aklan Electric Cooperative nga may pagsaka sang piso kada kilowatt-hour sa ila sukot sa kuryente subong nga Pebrero. Nagikan sa 12 pesos and 54 centavos per kilowatt-hour sang Enero, ini ang yara na subong sa 13 pesos and 63 centavos per kilowatt-hour. Ginatudlo sang kooperatiba nga kabangdanan sini amo ang saka sa generation charge ilabi na gid sa wholesale electricity spot market ukon WESM. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Isa ka ipo-ipo nga nagahulag nagikan sa Cadjo Bay sa Florida Keys sa Florida, USA ang nakuhaan sang video sa mga nakasaksi. Inanakitan nga may dala nga mga pagkabutang antes pa man ini naglandfall. Wala man sang gin-report nga nasamaran sa insidente. Apang suno sa otoridad nga nagtawag sa ipo-ipo nga isa ka confirmed tornado. Ini ang naghalit sa isa ka estruktura. Nagpadala na sang team ang National Weather Service para mag-usisa sa kahalitan nga tugas ang ipo-ipo. Isa ka sandstorm ang naglikop sa Xinjiang region sa nakatungdan sang pungsod China. Sa video nga kuha sa mga biyahero sa isa ka train station sa Tumushoke City, makita ng duwag orange nga palibot nga nagresulta sang pagpanaog sang visibility sa 50 metros. Bangod sini, gindumilian ang pagbiyahe sa mga salakyan sa gwa sang urban areas. Wala man sang gin-report nga kahalitan sa among hitabo. Sa 20th anniversary sa entertainment industry, natalana nga magpagwas ang new album si Love Die Repeat lead star nga si Jeneline Mercado. Sa giniwat nga media conference, dream come true para sa isa ka-avid fan sa ultimate star nga si Jayco Manangan nga ma-meet up close ang idolo. Proud nga ginpakita ni Jayco kay Jan ang iya koleksyon sa albums nga Living the Dream sa 2004, Letting Go sa 2005, Love is 2010, Never Alone sa 2014, kag Ultimate sa 2016. Na-miss ni Paul Salas ang live bilang Ilonggo. Gani kung may time na kuno tinghuaan. Isang Shining Inheritance cast ang makabalik kag makalagaw sa matahong mga lugar sa Western Visayas. Makaupod ni Paul sa series ni Kate Valdez, Kailin Alcantara, Michael Sager, kag Miss Connie Reyes. Ang kaakig ni Calvin Kelia, si Paupok sinisaya pamilya, makasalbar pa wala sila sa malaing nga plano ni Calvin. Inakagiban pa nga mas maksyon kakilig eksena bantayan sa Black Riders sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso, isa ka man bala sa mga nainita na gid sa panahon, puwerteng init. Sunod sa Pag-asa, halos hindi na mamasyagan ang hangin amihan. Apang hindi po silingon nga tapos na ang amihan season.
posible pa ini nga magbaskog sa mga masunod pa nga adlaw. Sa subong easterlies na nag-apekto sa dako nga bahin sang pungsod, apang manginhanda gihapon sa mga pag-ulan. Maka-eksperyensyahan sang mahinay, tubdob gasarangan nga ulan ang dako nga bahin sang Panay subong nga hapon, apang mangin manami na ang tiyempo paglabot sa gabi. Posible man ang localized thunderstorm sa nabilin pa nga bahin sa Visayas, pati man sa Mindanao. Yara subong sa 320 to 380 pesos ang presyo sang kada kilo sang karne sang baboy nga ginabaligya sa probinsya sang Iloilo. Halos wala na ini naganubo gani ang Task Force African Swine Fever sa Iloilo. Nagsapol sa tinutuyo nga liwat nga mababaskog sang swine industry sa Iloilo. Sa gimpagwa nga datos sang Iloilo Provincial Government, 74% o kung 205,191 ka mga baboy ang nadula sa swine population sang probinsya umpisa sang nagpanghalit ang ASFS sang October 13, 2022. Masobra 2,000 nga hog raisers ang naapektuhan sa mga kabanwahanan. Ang sadtuan ay red zone nga banwa sang Santa Barbara, Batad kag San Miguel ginpapanaog na sa pink zone. Sunod sa Iloilo Provincial Veterinarian, ginahandaan na nila ang pag-umpisa sa Sentineling program sa masunod nga bulan agud amat-amat nga maka-recover ang swine industry sa probinsya. DILG liwat nga nagpahanumdom sa mga LGU sa layi nga nagadumili sa tricycle drivers nga magbiyahe sa national roads. Ginabanta 10 ka tricycle na dakpan sang Iloilo City TMU halin sa December 2023. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Liwat nga nagpahanumdom ang Department of the Interior and Local Government sa mga LGU nga istrikto nga ipatuman ang pagdumili sa mga tricycle kag tricycad nga mag-agi sa national roads. Ini matapos nga nabungguan sang bus ang isa ka tricycle sa Camarines Norte sang Pebrero 4. Sa statement nga ginpagwa ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., ginpabutsyag sini nga sama-sami. Hindi ini istrikto nga ginapatuman sa mga LGU rason ginatunaan sang aksidente kag tuman kabugat nga trapiko. Sa Iloilo City, sang ginimplementar sang Iloilo City TMU ang Memorandum Circular sang DILG, ginabanta siya na ka-tricycle ang nadakpan. Kadamo na kita sang nadakpan, kadamo na sang na-impound no, regarding sa ining memorandum sang DILG at the same time in violation sang aton nga city ordinance. Kun gabi, masami madamo sa mga tricycle ang nagabiyahe. Plano sang ICTMU nga mag-hire sang enforcement team kada distrito nga magatutok sa sining alayi. Samtang padayon pa nga ginadihon sang Committee on Transportation sang syudad ang Tricycle Route Plan nga magadumili sa mga tricycle nga mag-agi sa national road sa syudad. Apang may exception ang DILG kung wala na gid sang alternatibo nga ruta nga mahimo maisyuan sa mga LGUs. Ginhitso na lang nato ng ilang mga ruta. So as of now, no, gin-pa-expand naton kay there were suggestions in the last committee hearings from the City Legal. Pagpaintindi sang komitiba sa mga natungdan, ini tanan nga mga pagbawal sa inyo, hindi ni pag-utod sa inyong kabuhian, kundi pagsigurado man nga safe ang inyo pagbiyahe kag within the area kung din kamo pwede lang kay para nga hindi makamo makahuol sa iban. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mas okay sa akin, sir, ang wala kuryente kaysa wala tubig. Wala kuryente, buhay man kami. Pero kung diwain ka paligo, baka Would like it, sir. Anong piliyon mo? Kung may kuryente, kung may tubig? Kan wala lang kaya kuryente kung may tubig. Nga man? Kung maligo ka, wala. Kung nawawa ka, wala. Yan mo tubig. Ang kuryente, no? Hindi ko mapanos ng mga anong sa rep kay may kuryente. Hindi na namo niya sala. Sa ating mga puso diri sa Western Visayas, ang subong man sa ating mga kapuso abroad, madamong ginasalamat sa pagtutok ako sa Eden Priatos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.